Amen. Alam ko lahat kayo handa na kayo and lahat kayo excited na kayo. And ganun din ako, gusto ko rin i-share sa inyo itong message na ito for we know na talagang kakatukin ni Lord ang puso ng bawat isa ngayong araw na ito. But bago ang lahat, tayo pong lahat ay sandaling yumuko at manalangin. Hallelujah, Heavenly Father, we praise you, God. We honor you, Lord. And we glorify your holy name, O Jesus Christ. Lord, salamat dahil once again you have gathered us today, the young people, Lord, in this place, Lord, to worship you, to glorify you, to have a fellowship with one another, and to celebrate this day that you have made for us, Lord, to live our lives. Lord, we are so much thankful na patuloy mo kaming binibigyan ng opportunity, ng privileges, Lord, na makapakinig ng salita mo, makapag-aral at matuto, Lord God, and receive another revelation from your very word. Lord, samahan mo kami ngayong hapon na ito. Gabayan mo po ako, Banal na Espiritu. Ikaw lamang po magsalita sa akin and let your boldness and the authority of your word, God, shall be speak this afternoon. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. So, this afternoon, I just want to ask you to raise your hand if you're part of Gen Z. Sino yung mga Gen Z dito? Yung totoong Gen Z. Yung totoong Gen Z. Yung mga kapwa ko millennial, wag na kayo magtaas, millennial ako. Okay, sino yung mga Gen Z? Grabe, ang daming Gen Z dito, no? So yung mga hindi nagtaas, ano kaya, it's either Alpha Gen or Millennial. Tama, sino yung mga Millennial? Ako lang? Grabe naman. Sino yung mga Alpha Gen? Ito yung mga youngsters natin dito, Alpha Gen yan, no? Pero you know what? Marami pong mga tao, actually sinasabi, kaya ako tinanong muna kung sino yung mga Gen Z dito sa lugar na to. Alam nyo ba, people are saying that Gen Z is godless generation. Aware ba kayo doon? Na binansagan ang Gen Z na godless generation. Bakit nga ba? Bakit nga ba binansagan ng mga previous generation, mga centennial, mga millennials, mga Generation X, bakit nga ba binansagan na ang Gen Z daw ay godless generation? Bakit? Pag titingnan daw nila yung mundo, Gen Zs are everywhere, and Gen Zs are so distracted. Ang bilis nilang mahatak sa mga trendings, ang bilis nilang mahatak when it comes to social media. Meron silang mga moral confusions and ina-assume ng mga ibang generation na itong Gen Z ay wala talaga silang pakialam sa Diyos. Sabi nga ni Mitch kanina, tinatanong ko siya, totoo ba yun? Godless generation ba ang Gen Z? Sabi niya, oo. Kasi parang hindi na common yung Christianity pagdating sa Gen Z. Pag Christian ka daw, tas Gen Z ka, out of place ka. Totoo ba? Nararamdaman nyo ba yun? Mga Gen Z. Pag nasa school kayo, sino dito yung nasa school and then pinagtatawanan or parang minamak sila dahil Christian sila? Naranasan nyo na yun? Kaya mag-share ka ng gospel or bukang bibig mo si Jesus, bukang bibig mo si Lord, tapos sasabihin, ito na naman to, banal-banala na naman to. Naranasan nyo na ba yun? Yung inaasar kayo, though hindi naman kayo totally dinadown, dinedegrade, pero at somehow, inaasar kayo kasi Christian kayo at active kayo sa church. But I want you to listen carefully. Let's just be honest today. Alam niyo ba na ang Gen Z, hindi naman sila totally godless generation eh. Ang Gen Z, they didn't wake up and suddenly decided to walk away from God. Hindi sila nagising, hindi sila ipinanganak, tapos agad-agad magde-decide sila na ayaw nila sa Diyos, ayaw nilang kilalanin ng Diyos. Ano nga bang reason? Bakit nga ba parang ang mga Gen Z ngayon is parang, totoo, parang tipo sila ng generation na parang ang hirap i-win, ang hirap i-evangelize, ang hirap ilapit sa Diyos, parang masyado nang distorted yung moral conduct, yung mga moral values, masyado nang distorted yung mga principles. Okay? Bakit nga ba? You know why? Kasi po ang Gen Z, they inherited a world that's already broken. Bago pa man lumitaw ang mga Gen Z dito sa mundo, bago pa man mag-exist yung mga technologies na yan, corrupted na talaga ang mundo. They grew up in a culture kung saan ang katotohanan ay malabo na. Ang mga Gen Z po, yung mga family nila, madalas actually broken. Tama, sila yung tipo ng generation na separated na yung parents, so they came from broken family and they're hurting inside their family.
Okay, itong mga Gen Z na to, ang nakamulatan nilang mundo dahil nga talamak na, kumbaga open na ang technology. Ang nakamulatan na mundo ng mga Gen Z is yung mga bali-balita patungkol sa mga pastors na corrupt. Di ba, may mga issues, yung mga nagpapakilalang pastor pero nang rape, mga nagpapakilalang pastor pero grabe yung pangungurakot. Amen? Kumbaga, they wake up in a generation na talagang distorted na. Nasira na po sa mata ng mga Gen Z yung totoong modelo ng Christianity. Amen? So, possible ang mundo, nakikita talaga nila na ang Gen Z is generation na talagang in darkness. Pero alam nyo ba, yung darkness na meron yung Gen Z, na tinuturing ng ibang generation, hindi naman yung proof na talagang godless yung generation nila. Why? Bakit? May mga Gen Z tayo dito eh. Palapakan nyo nga si Lord kasi nandito kayo ngayon. Iba ang kailangan lang ng mga Gen Z. Mga Gen Z na namulat sa broken generation, they just needed to find truth and seek God in their lives. Kaya napaka-importante na ang isang bata habang lumalaki, nakikilala na nila ang Diyos. Ang isang kabataan, kayo mga kabataan, kayo habang lumalaki kayo, mas kilalanin niyo pa ang Panginoon Diyos. Hindi enough na makontento kayo na meron na kayong little bit knowledge about God. You need to seek God in your life. You need to seek God as you grow older and older and older. Hanggang sa pagtanda nyo, pag nagkapamilya kayo, nagkaanak kayo, pakilala nyo ang Diyos sa kanila. Amen? Bakit? So napaka-importante ng pag-aaralan natin. No? So ang theme natin this afternoon is, what happens when today's youth start seeking God diligently? Ano nga ba ang nangyayari? Ano nga ba ang resulta? Kapag ang mga kabataan ngayon ay natuto na isik, kilalanin, hanapin ang Panginoon Diyos, makilala ang Diyos ng seryoso. So hindi lang mga little bit knowledge na yan. Kilalanin talaga ng totoo. Kilalanin talaga ng seryoso. And alam niyo ba, there was a youth in the land of Judah. Actually, kung i-compare ko siya sa inyo, hindi siya nag-start as Gen Z. Nag-start siya sa kanyang calling as Alpha Gen. Kung i-compare ko sa age nyo ngayon, ang mga Alpha Gen, ilang taon nga? 11 pa baba? 12 pa baba? Okay. Simula sa baby. Tama. Tapos ang Gen Z, pataas doon. Tama ba ako? Okay. Tama ba ako o mali ako? Okay. So, there was a youth in the land of Judah who's like Gen Zs today. Born in a corrupt and distorted generation. So kung meron kayong idea, taas nyo nga kamay nyo. Huwag lang kayo sasagot ha. Wala. Okay, buksan niyo po yung Bible nyo in 2 Chronicles chapter 34. 2 Chronicles chapter 34, ito po yung account kung saan meron isang young man na naging hari when he was just 8 years old. Kaya sinabi ko para siyang Alpha Gen ng generation ngayon. Kasi 8 years old lang siya nung na-inherit niya ang kingdom ng Judah. So basahin lamang po natin yung verses 1 hanggang 2. Then mamaya kukwento ko na lang sa inyo kasi buong chapter to, mahaba-haba po to. Kaya makinig kayong mabuti. And I hope you'll take notes. Okay, 2 Chronicles chapter 34 verses 1 to 2. Sabi dito, Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. He did what was right in the eyes of the Lord and followed the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left. Purihin po ang Panginoon Diyos, no? Kukwento ko siya, no? So ano nga bang background ni Josiah? Sino nga po ba itong hari na to na during his youthful days, ang nakagisnan niya na generation, na nation, na family line, lahat ng tao nakapaligid sa kanya ay talagang mga corrupted and they are already practicing false worship, talagang baluktot na yung kanilang paniniwala, iba't ibang klaseng Diyos yung kanilang sinasamba. No? So si Josiah, of course, nung bata pa siya, naging hari nga siya during his 8 years old. So masyado pang bata para maging hari. Pero wala na siyang magagawa kasi patay na yung tatay niya at siya na po yung next in line na tagapagmana ng trono. So he inherited the kingdom of Judah. And hindi lamang po yung kingdom,
yung kanyang minana. Ang minana din niya ay yung pagiging corrupt ng kingdom. So payag kayo, halimbawa papamanahan kayo ng isang business, pero yung business na yun lubog na lubog sa utang. Tago na lang kayo, hindi nyo natatanggapin siguro yun, no? Ayoko niyan, puro problema yung business na yan. So parang ganun to. Kumbaga pinamanahan si Josiah ng kingdom na punong-puno ng korupsyon, punong-puno ng problema. He inherited a nation, na Judah, Jerusalem, na talagang malayo sa totoong pagsamba. Bakit malayo sila sa totoong pagsamba? Kasi po, resulta yon yung kanilang nation, bakit corrupted sila, bakit malayo sila sa totoong pagsamba? Simply because yun yung ipinasa sa kanila na practices ng lolo ni Josiah na si Manasseh at ng kanyang tatay na itinaguriang pinakamasamang hari ng bayan ng Israel, si King Amon. So sino nakakakilala sa kanila? Okay, kung familiar kayo, probably familiar dyan yung mga teachers natin sa Jamfest Kids, no? Pero yun nga yung reason, bakit nga ba pinamana? Bakit naipasa yung corrupt kingdom, yung corrupt generation dito kay King Josiah? Simply because yung mga nauna sa kanya is corrupted din. So ilang taon na pinapractice ng mga Israelites, ng mga taga-Jerusalem, ng mga taga-Judah, yung idol worship. Dahil yun yung ini-implement ng kanilang mga leaders, ng kanilang mga hari. Pero, despite of this corrupt inheritance, si Josiah po, actually, he became known as one of Judah's righteous king. So kung kilala niyo po yung una, sino po yung unang hari na nag-implement ng maayos na pamamalakad, which is si King Hezekiah. And si Josiah po, siya po yung pangalawa sa tinaguriang righteous king ng Israel, okay, sa Judah. And he is famous for leading a reformation and revival into the land of Israel. So, kung tatanungin niyo po ako, paanong nangyari na itong hari na to, itong batang hari na naging hari siya during his young age, 8 years old, tapos meron siyang corrupt na family line, lolo niya corrupt, tatay niya corrupt. Tapos, yung kingdom na ipinamana sa kanya, corrupted. Yung mga taong nakapaligid sa kanya, mga idolatrous, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, as he's growing up, kumbaga parang kung titingnan natin, parang wala naman siyang magandang mapupulot sa nasa paligid niya. Wala din siyang pagmamanahan ng magandang attitude. So, paanong nangyari na itong batang hari na to ay ginawa ang tama sa mata ng Diyos? Kahit na na-witness niyang lahat ng abomination ng lahi niya, naging righteous siya, in-implement niya yung nationwide revival, yung nationwide reformation, kahit na ganon katindi yung corruption sa paligid niya. Paano niyang nagawang tama yung ginagawa niya para sa Diyos, kung yung nakikita niyang nation habang lumalaki siya ay corrupted? Di ba meron nga tayong belief talaga na mahirap pakitaan yung mga bata ng pangit na attitude. Kasi mabilis nila na-a-adapt yun. Tama, pag si Liam, kinakarga ko kung ano tinuturo kong salita dyan. Pero maayos maayos. Liam, say mama. Liam, say, I call Tita JC. Tatawagin niya, Tita JC. Kumbaga kung ano yung sinasabi mo sa bata, sasabihin niya yon, gagayahin niya yon. Then dito, nakita ko din si Liam dito, nakasandal dyan si Miguel tsaka si Vincent yata yun, or si Kiko. Tapos biglang gumanon din si Liam sa gilid. Gumanon muna siya, tapos saka siya sumandal. So, it's a proof na ang mga bata, talagang kung ano yung na-observe nila, kung ano yung nakikita ng mga mata nila, na-a-adapt nila yon. Ginagaya nila yon. So para nakakapagtaka, paano nangyari na si Josiah, nagawa niya yung tama sa mata ng Diyos kahit na napapaligiran siya ng corrupted generation. Kahit na yun nasa paligid niya, lahat yun sumasamba kay Baal, kay Asherah, sa mga celestial God. Bakit nga ba? Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Ang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga dyan. Okay? So ang sagot, simple lang. Actually, it's because he comes to know God as he seek Him. So paano? Paano niya na-seek si Lord kung yung nakagisnan nga niyang generation, ang sinasamba si Baal, si Asherah? Paano nangyari yon? By the way, ang title po muna natin ngayon is When Young Hearts Turn to God.
So, okay? When young hearts turn to God. So, palakpak nga dyan mga may young hearts. Hey! Young hearts. Young at hearts. O, pwede na yun, no? Young at hearts. Pero basahin natin to, no? Sa verse 3 ng chapter 34, sabi dito, they tore down, tama ba? Verse 3 pala. Okay, verse 3. In the 8th year of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father, David. Oh, amen? So actually, ito kasi yung sagot dyan. Leading young was really an advantage for Josiah. Yung pagiging hari niya, habang siya 8 years old pa lang, kung iisipin nyo, parang ang hirap nun eh. Parang paano nga naman mamumuno ng isang bansa ang isang 8 years old? Parang ang hirap kasi wala pa naman siyang muwang eh. Kung dito nga naglalaro pa sa labas yan ng turumpo tsaka ng 10-20. Diba? Pero kay Josiah, sa case ni Josiah, actually naging advantage. Naging advantage na bata pa lang siya na naging hari na siya ng Judah. Unlike ng lolo niya na si Manasseh, unlike ng tatay niya na si Amon, na naging hari na sila na may kanya-kanya na silang prinsipyo sa buhay. Kumbaga matatanda na, may alam na sa buhay. Kumbaga kunyari si Kuya Eli, ilang taon na si Kuya Eli? Nasa 30s and somewhere. Okay, pero kung sakali si Kuya Eli, magiging hari siya, alam niya na kung paano siya mamumuno bilang hari. Bakit? Meron na siyang idea, meron na siyang alam sa buhay, may alam na siya sa mundo. Unlike kapag ka ang naging hari, halimbawa, is si Ivan. Kumbaga sobrang bata pa. Amen? Nakikita niyo yung difference? So, ang pagkakaiba ni Josiah at ng mga tatay niya at lolo niya, si Josiah, nagsimula siyang bata. At naging advantage na yon. Bakit? Kasi kakailanganin niya ng advisor na makakatulong sa kanya, na magme-mentor sa kanya kung paano nga ba dapat niya i-lead ang bayan na pinamana sa kanya at his young age. So, meron po siyang mentor. So, sino dito may mga mentor? Kung maging proud kayo, mini-mentor kayo. Mamaya si Josiah na kayo. Okay, ang mentor po ni Josiah nung siya po ay naging hari is si Hilkiah. Okay, si Hilkiah po, isa po siyang high priest sa Judah, sa Temple of the Lord. And si Hilkiah po ang nagsilbing key mentor or primary mentor, major mentor ni King Josiah, particularly during his youth. So, ang nangyari, dahil siya yung kasama palagi ni Josiah, kasama niya sa decision making, kasama niya habang tumatanda siya mula 8 years old hanggang mag 16 years old si Josiah, kasi 16 years old si Josiah nung nagsimula siyang kilalanin talaga ang Diyos. Okay, so 8 years old siya, naging hari, and then for the 8 years of his reign, meron siyang Hilkiah sa tabi niya. Meron siyang mentor na gumagabay sa kanya, nagbibigay ng advice sa kanya, tinutulungan siya na mag-lead sa bayan ng pinamumunuan niya, and he influenced Josiah's spiritual development. So during 8 years, natutunan niya kung paano kilalanin ang tunay na Diyos. Si Hilkiah po ang nag-introduce kay Josiah sa totoong Diyos. Kaya mahalaga nga ng isang kabataan na katulad nyo, no? Na tinuturing nyo. Maganda na kayo mga bata, meron kayong tinuturing na tao na magme-mentor sa inyo. Yung hindi lang kayo tuturuan na maging magaling, kundi tuturuan kayo na kilalanin ng totoo ang Diyos sa buhay nyo. So may mga mentor na kayo? Ba kung wala pa, lapit kayo sa akin, mamaya bibigyan ko kayo ng mentor. Papakilala ko kayo sa mga mentor dyan, no? So again, 16 years old, nung nagsimulang kilalanin ni Josiah ang tunay na Diyos. So as you can notice, napansin nyo ba kanina, sabi ko kasi, ang tatay ni Josiah, si King Amon. Pero dito, binanggit ng Bible that he began to seek the God of his father David. Ano ba ibig sabihin na to? Actually, mentioning this one, emphasize that their nation is really having other gods kesa sa totoong Diyos. Kaya binabanggit, aside from the God na worship ni David, which is yung one true God, ang pinapractice po sa bayan ng Israel at ng Judah ay yung tinatawag pong polytheism. Pag sinabi pong polytheism, it means worshiping more than one God. So marami silang Diyos. Hindi sila loyal sa isang Diyos. They have Baal, they have Asherah, may mga celestial gods sila. Kumbaga ito yung worshiping the sun, worshiping the moon, worshiping the stars, and even the creations.
Sinasamba nila yon. So si Josiah, ang nangyari sa kanya, as he genuinely seek God in his life, he began his reformation at the age of 20 years old. So ganun lang po yung transition. 8 years old siya, naging hari siya. 16 years old siya, during 8 years ng kanyang paglaki, inimpluwensyahan siya ng kanyang mentor na si Hilkiah na patungkol sa tunay na Diyos, kung sino nga ba yung totoong Diyos na dapat sinasamba. And then at the age of 16 years old, natutunan niya na isik at kilalanin talaga kung sino yung totoong Diyos, kung sino yung tunay na Diyos. And then after 4 years, during his 20 years of age, nagsimula yung reformation, nagsimula yung action, nagsimula yung movement niya. Yung pagkilala ni Josiah sa tunay na Diyos at the age of 16 years old, yun ang nag-spark sa kanya ng desire to start a reformation. Not just for himself, but also for his nation, for his country. So nag-implement siya ng nationwide revival. So kahit namulat si Josiah sa corrupted generation, hindi yun naging hadlang para isik niya, para kilalanin niya ang tunay na Diyos. At ang resulta ng pagkilala ni Josiah sa tunay na Diyos, yun ang nag-iwan ng legacy sa bayan ng Israel. Naging marka yun. Nakilala siya doon. So si Josiah, ang buhay ni Josiah, it is a proof na hindi hadlang ang surroundings mo, hindi hadlang kung galing ka man sa broken family, hindi hadlang kung hindi Kristiyano ang mga pamilya mo, hindi hadlang kung ano yung ini-implement sa'yo nung bata ka ng mga values. Hindi hadlang yung mga corruption ng mundo, ng mga nakikita mo sa social media, ng mga tao sa paligid mo, para hindi mo lakaran ang kalooban ng Diyos. Hindi reason na, marami kasi akong classmate na hindi Christian, kaya nagkakaganto ako. Kasi lagi kong kasama mga friends ko nagmumura, kaya nagmumura din ako. Kaya kasi ako nakapagsinungaling, na-influensyahan kasi ako ng friends ko eh. Kaya ako nananakit kasi nasaktan din ako ng magulang ko. Hindi ganun yun. Hindi dahilan na nasa corrupted generation ka para hindi mo malakaran kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Walang kinalaman ng surroundings mo para hindi mo kilalanin ng totoong Diyos sa buhay mo. Kasi si Josiah, he is the proof. Amen? That seeking God diligently is a personal decision and not a cultural influence. Si Josiah, kahit corrupted yung kanyang generation, yung kinagisnan niyang nation, hindi yun naging hadlang para isik niya ang Diyos. Pinakita niya na meron palang personal decision na kailangan para talagang kilalanin mo ang Diyos sa buhay mo. So hindi ka dapat naaapektuhan ng culture. Hindi ka dapat naaapektuhan ng society para hindi mo makilala kung sino ba talaga ang totoong Diyos sa buhay mo at ano nga ba talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Katulad ni Josiah. Si Josiah, wala naman talaga siyang kapupulutan na godly principles eh. Wala siyang kapupulutan na godly principles mula sa magulang niya, mula sa surroundings niya. Ang ginawa lang ng Diyos, binigyan lang siya ng isang tao na magme-mentor sa kanya at mag-i-influence sa kanya to seek God seriously in his life. And sometimes, one mentor is enough to influence you with righteousness. One mentor is enough to influence you with holiness. One mentor is enough na gagamitin ng Diyos upang magturo sa'yo kung ano nga ba ang kalooban ng Diyos. Hindi mo kailangan i-counseling ka ng lahat ng leader dito para lang malakaran mo yung holiness. Kahit isa lang kumausap sa'yo, basta desisyonan mong matuto, desisyonan mong lakaran ng kalooban ng Diyos, lalakaran mo ang kalooban ng Diyos. Hindi na kailangan pa lahat na hanggang kay Bishop makarating na yung pagme-mentor sa'yo. One mentor is enough to influence you with God and godly lifestyle. Despite you are living in a corrupt country, yes, corrupted yung country natin, yes, corrupted yung school. Marami dyan mga friends mo, makakasalamuha mo na hindi naman talaga Kristiyano eh. Pero one mentor is enough to help you walk according to the will of God. Kahit pa feeling mo, mas maraming bad influence sa paligid mo, mas pakinggan mo yung isang tao na binigay sa'yo ng Diyos. Isang tao na laging magpapaalala sa'yo kung ano nga ba yung values ng Diyos. Ano nga ba yung standard ng Panginoon Diyos na dapat nilalakaran mo.
Amen? So kahit gaano kakurap ang surroundings mo, God will send people in your life. A Hilkiah that will influence you with God. Yung taong ilalapit ka sa Diyos at hindi ka ilalayo. Amen? Take note of this. Seeking God is not just knowing that He exists. It is establishing a relationship with Him. So hindi mo pwedeng sabihin, kilala ko yung tunay na Diyos. Sumasamba ako sa Diyos. Pero ang alam mo lang sa Kanya, pangalan niya, Jesus. Pangalan niya, Yahweh. Hindi ganun yun. Pag sinabing totoong kinikilala mo ang Diyos, ibig sabihin, nag-i-establish ka ng relasyon sa Kanya. Pinipili mo, dinidesisyonan mo araw-araw na makilala pa siya, na mag-grow yung relationship mo sa Kanya, mag-grow yung knowledge mo sa Kanya, lalapit ka sa mga tao na alam mong ilalapit ka sa Diyos, babasahin mo ang Bible mo dahil alam mong dyan mo mas makikilala ang Diyos. So, young people, you need to choose to seek Him deeper and deeper more. Huwag kayo makontento na kilala nyo lang siya ng kakaunti. Huwag kayong makontento na sa knowledge na meron kayo ngayon sa Diyos. Kung gusto niyo pa siyang mas makilala, mag-seek kayo. Kung gusto niyo pa siyang mas makilala, mag-effort kayo, kilalanin niyo din ang Panginoon Diyos. Hanggang sa bahay niyo, hindi yung hanggang dito lang sa church kayo nakakabasa ng salita ng Diyos. Hanggang bahay, every day of your life, if you really want to seek God, you need to decide to seek Him. Amen? So, balikan natin yung ating theme this afternoon. So what happens when today's youth start seeking God diligently? Bakit nga ba? Diba? Ano nga ba mangyayari kapag ang mga kabataan ngayon natutunan na kilalanin talaga ang Diyos sa buhay nila ng seryoso, ng totoo? Ano bang resulta nun sa buhay nila? Ito po ang ating big idea. A genuine moment with God today can ignite a movement for God tomorrow. Kapag na-encounter mo ng totoo ang Diyos, mag-i-ignite, magkakaroon ng spark sa puso mo hanggang sa pagdating ng araw, pagdating ng future, makikiisa ka na sa gumagawa ng movement para sa Panginoon Diyos. Yung seeking mo, yung pagkilala mo sa Diyos ngayon ay maaaring magdala ng revival sa buhay mo at sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Kung ikaw meron kang mga burden, di ba minsan may mga burden tayo sa pamilya natin kasi hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon Diyos. Sino dito yung nabuburden na meron silang kamag-anak na wala pa sa Panginoon? Meron silang mga kaibigan na hindi pa kilala si Jesus. Tapos every time na nakikita mo yung kaibigan mo na yun, nalulungkot ka kasi hindi pa niya kilala si Jesus. Diba kung ikaw man burden ka na meron kang kakilala na hindi pa kilala ang Panginoon Diyos, what you need to do now is isik mo lang ng isik ang Diyos hanggang sa ikaw na mismo ang gamitin niya para magdala ng revival sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa lahat ng tao sa paligid mo. Kasi po, kapag kayo natutunan nyo na isik ang Panginoon Diyos ng totoo sa buhay mo, merong life-changing movement na mangyayari. Hindi ito yung klase ng encounter, ng moment with God na nagtatagal lang ng ilang araw pagtapos ng event. Di ba minsan pag may mga event tayo, may mga revival tayo, naaapuyan tayo napapaypayan tayo nai-ignite tayo Pero yung ganitong klaseng revival na sinasabi dito, hindi siya yung parang hype lang. Hindi siya yung pang isang araw, dalawang araw lang. Ang totoong pagkilala sa Diyos, ang totoong encounter sa Panginoon Diyos, it will last for a lifetime. This kind of movement is a lifetime revival. May progress, may movement, may nangyayaring transformation, hindi lang isang linggo, kundi araw-araw. Araw hanggang sa hindi na lang ikaw ang na-influensyahan ng revival mo, kundi may ibang tao na rin na na-influensyahan nito. Kasi the more you seek God, mas umaayos ang buhay mo. At mas nare-realize mo kung ano ba talaga yung pagkatawag ng Diyos sa'yo. Kaya nga kung ikaw, imagine na lang ang tagal mo ng Kristiyano. Ang tagal mo ng sinasabi sa workmates mo na Christian ka. Ang tagal mo ng bio, yung John 3:16 sa Facebook mo. Pero wala ka pa rin genuine transformation sa buhay mo, magtaka ka na. Seeking ka ba talaga sa Diyos?
o pang-hype lang ang nararamdaman mo? Kasi imagine, kung totoo or kung talagang totoo na talagang kinikilala mo araw-araw ang Diyos sa buhay mo, this movement must be seen in your life. Katulad ni Josiah, hindi lamang basta sinabi sa Bible na sinik niya ang Diyos. Hindi lang basta ni-record sa Bible na kinalala niya ang Diyos. Sinabi din sa Bible yung resulta ng kanyang seeking, ng kanyang paghahanap sa Diyos. Yung resulta ng kanyang pagiging seryoso na kilalanin ang Diyos kahit na corrupted yung nation niya. Kumbaga, may nangyari after niyang makilala ang tunay na Diyos. At ganun din po dapat sa atin, mga kabataan, as you come to seek God in your life. Meron tayong 4 na point, and this movement must happen in you. Kung talagang sinisik nyo na ang Panginoon Diyos sa buhay nyo, makikita nyo itong mga bagay na to na nangyayari na sa buhay nyo. Kumbaga may ginagawa na, may nangyayari na. This movement must be seen in you, and this movement of God must be spread out to your generation. So number 1, ang una pong nangyayari kapag katotoo ang iyong seeking sa Panginoon Diyos, meron tayong tinatawag na removing distractions. So ano ba yan? So sabi sa verses 3 hanggang 7, basahin ko ano ba nangyari dito? Verse 3 hanggang 7. Okay, for in the 8th year of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father David, and in the 12th year, he began to purge Judah and Jerusalem of the high places, the Asherim, the carved image, and the molten image. Verse 4, they tore down the altars of the Baal in his presence and the incense altar that were high above them. Then he chopped them down. Also the Asherim, the carved image, and the molten image, he broke in pieces and ground to powder and scattered it on the grave of those who had sacrificed to them. So meron pa sinabi dito sa verse 5, then he burned the bones of the priests on their altars and purged Judah and Jerusalem, even in the cities of Manasseh, Ephraim, Simeon, even as far as Naphtali in their surroundings, their ruin. So dito, nangyari yung first purge ni Josiah. So he was 20 nung nagsimula yung movement ng Diyos sa buhay niya. Ang ginawa ni King Josiah, dahil nga nakilala niya na ang tunay na Diyos at alam niya na Diyos-Diyosan lang yung mga sinasamba ng kababayan niya. Ang ginawa niya, sinira niya yung mga Diyos-Diyosan na to. Winasak niya yung mga lugar kung saan pine-perform yung idol worship. Yung mga lugar kung saan sinasamba si Baal, winasak niya yon. Yung mga lugar kung saan nag-aalay sila ng mga sacrifices kay Asherah, binasag niya rin yun, dinurog niya yon hanggang pinagpira-piraso niya hanggang sa maging abo na at in-scattered niyang lahat ng yun. Para ano? Para wala ng marka. Kumbaga kung saan ginaganap, kumbaga lahat ng mga bagay na pinagganapan sa Judah ng mga idol worship, sinira niyang lahat ng yon. At hindi lamang po sa Judah, it includes Jerusalem, Manasseh, Simeon, and Naphtali. Meron tayong dyan mapa. Meron ba mapa dyan? May mapa ako dyan para mas ma-realize niyo yung itsura niya. Ready tayo, prepared. Okay, so makikita nyo dito, kung nakikita nyo lang, okay, patayin niyo yung ilaw. Diba? So, ito yung nangyari. So, ito yung bayan ng Israel, dito sa taas, Israel yan, and then Judah, kasi divided na yung kingdom that time. So, si King Josiah, sinimulan niya yung pagwasak ng idol worship, ng mga high places kung saan ino-offer yung kanilang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito una, sa Judah, ito yung Judah, kasama tong Jerusalem, ang liit, di ba? Jerusalem, and then Simeon, and then Manasseh, medyo malawak yung Manasseh, and then sa Naphtali, kasama din yan, sa na-purge. So kung makikita nyo, hindi pa lahat na-purge ni Josiah. Kasi isang purge pa lang yung ginawa niya dito. Amen? So sige, pwede na pong buksan yung ilaw. So, ganun yung nangyari. Ang ginawa niya, ang una niya naging action, tinanggal niya lahat ng mga bagay na naglalayo sa bayan ng Israel sa tunay na pagsamba sa totoong Diyos. And katulad din po ng nation of Judah and Israel,
It is not possible that you seek God and still keep your idols. Mahihirapan, kasi kaya niya tinanggal ni Josiah yon kasi hindi niya mai-influence sa pagsamba sa tunay na Diyos, yung nation na inherit niya, kung hindi niya muna aalisin yung mga Diyos-Diyosan. So ganun din sa atin, sa buhay natin, hindi po pwede, hindi po possible na ikaw, sinisik mo ang Diyos, sasabihin mo, sinisik mo at kinikilala mo ang Diyos, pero kinikip mo pa rin ang idols sa buhay mo. Your idols must be destroyed. Amen? Kasi yung mga idols na yan ang maglalayo sa'yo sa tunay na Diyos. Ang mga idols na yan ang pinaka-distraction mo para hindi mo talaga masik ang tunay na Diyos. At may mga bagay sa buhay natin, posibleng nakasanayan mo na. Posibleng sanay ka nang gawin yan, pero kailangan mo din alisin at wasakin. Kasi yan yung mga bagay na posibleng maglayo sa'yo sa Panginoon Diyos. At yan yung mga bagay na nagiging hadlang para hindi mo makilala talaga ang tunay na Diyos. Amen? So you need to remove all the possible distractions in your life. Anything that can drift you away from your commitment to God, kailangan mong tanggalin at wasakin. Ano-ano ba yun? Ano ba yung mga possible idols ng buhay natin? Ano ba yung mga possible things na nakasanayan na natin, na kailangan din natin wasakin at gawing abo, tapos scattered na natin, tapon na natin yan? Ano ba yun? Mga sin patterns. SB19. Okay? Sin patterns. Ano yung sin patterns? Yung sin patterns, ito yung mga kasalanan natin na alam naman nating mali, pero paulit-ulit pa rin natin ginagawa. Alam mo namang kasalanan, pero tinotolerate mo pa din sa buhay mo. Alam mo namang hindi yun yung kalooban ng Panginoon Diyos, pero yun pa din yung ginagawa mo. You need to let go of your pet sin. Kung may ginagawa ka pa rin na alam mong nagpaparumi naman sa'yo at alam mong every time na nagagawa mo yan, nanlalamig ka sa pagmamahal mo sa Diyos. Every time na nagagawa mo yan, nahihiya kang lumapit at humarap sa Diyos, bitawan mo yan. May mga nagagawa tayong bagay na posibleng nagiging dahilan bakit on and off ka sa pagsamba mo sa Diyos, sa commitment mo sa Diyos. And that could be something that you need to tear down. Ano pa? Yung mga toxic friends natin. Mga toxic relationships na meron tayo. Minsan, actually, kahit na sabihin mong araw-araw mong kasama yan sa school, sa trabaho, if hindi naman okay, yung pinapasa nila sa'yo ng mga values, mga standards, mga influences, much better na layuan mo sila. Not totally cut off, kasi pwede ka naman din gamitin ng Panginoon just to influence them with God. Pero wag mo silang hayaan na maka-influence sa'yo. Wag mo silang hayaan na sila yung makapasok, makapenetrate sa buhay mo. Wag mong hayaan na yung mga values nila, mga principles nila sa buhay, yung mga distorted belief nila, ay yun yung maipasok sa'yo. Hagat maaari nga, i-cut off mo ni. Kung sa tingin mo, sabi nga nila, diba, if you cannot beat them, leave them. Diba? Kung hindi mo sila kayang puksain, lumayo ka na, baka mapuksa ka pa eh. Okay? Ano pa? Yung addictions. Yung mga addictions natin, hindi lang to patungkol sa bato, patungkol din to sa mga ibang bagay. Okay, na kinaaadikan natin, katulad ng digital, kakataas lang digital revival natin. Diba, sino dito yung bumalik sa pagiging addict digital eh? Sino dito yung kakataos lang ng digital revival, pero grabe na naman magbabad sa Roblox. Diba, grabe na naman magbabad sa Minecraft. Tama? So addictions yan. And sometimes, hindi nyo napapansin na isa pala yan sa nagiging reason bakit ka nalalayo sa Diyos. Tama? Nako-compromise mo na yung commitment mo sa Panginoon Diyos dahil lang pinipili mong ikip yan sa buhay mo. And sometimes you need to let go of that thing. Ano pa, yung mga negative thoughts natin, minsan yan pa yung naglalayo sa atin sa Diyos eh. Pag may hinahayaan tayo na magpaikot-ikot sa isipan natin na hindi naman pure, hindi naman holy. Ano ba sabi ni Apostle Paul? Whatever is pure, whatever is noble, whatever is holy, whatever is good, yun lang yung hayaan mo na umikot-ikot sa isip mo. Yun lang yung i-meditate mo. Kasi kapag hindi mo hinayaan na mga mabubuting bagay lang, mga holy things lang, mga pure things lang, yung mag-linger dyan sa isipan mo, posibleng makorap yung isip mo.
Amen? So you need to cut off everything in your life that could possibly drift you away from God. Maging discerning kayo. Hindi pwedeng konsinte lang ng konsinte. Hindi pwedeng laging nagbibigay ng chance. Minsan, yung chance na binibigay mo sa isang bagay, yun pala yung nagiging mitya ng calling mo. Kaya dapat matuto tayong manindigan. Dahil, imagine, kung hindi mo tatapusin yung mga bagay na yan sa buhay mo, yan ang posibleng tumapos ng hunger mo na makilala palalo ang Diyos. Pwedeng kilala mo na ang Diyos, pero baka hindi ka na lumalim sa pagkakakilala mo sa Diyos. Bakit? May hinahayaan ka pang mga idols sa buhay mo. Mga idols, anything that can drift you away from God. Anything that can distract you from your commitment to God. So you need to remove that distraction so that mas makapagtuloy-tuloy ka pa sa pagkilala mo sa Panginoon Diyos. Amen? Huwag mong hayaan na mapatay yung hunger mo just because of that thing, just because of that distraction. Kung may nakikita kang dumidistract sa hunger mo sa Panginoon Diyos, i-let go mo. Sayang. Magsasayang ka ng panahon. Amen. And number two, restoring distorted. Ano naman yan? Ayun yung pangalawang nangyari sa account ni Josiah. So medyo mahaba to, no? Okay, ano ba nangyari? So, now, verse 8, now in the 18th year of his reign, when he had purged the land, so dito daw tapos na niyang basagin, wasakin yung mga pinagtuturo ko kaninang lugar doon, no? So, after daw ng purge sa land and the house, he sent Shaphan, the son of Azaliah, and Maasai, an official of the city, and Joah, the son of Joas, the recorder, to repair the house of the Lord, his God. So dito binanggit na, the Lord, his God. So talagang kinlaim na dito sa Bible na talagang Diyos ni Josiah ang tunay na Diyos. Amen? So si Josiah, ang ginawa niya, he started an act to purify the land and the temple of his God, of the Lord, when he was 26 years old. So ang ginawa ni Josiah, he commanded some of his people na pumunta sa temple of the Lord for what? To repair it. Kasi plano na niyang ma-restore yung proper worship. After niyang wasakin, after niyang basagin, gusto niya nang i-restore, i-purify yung minsang binalahura ng mga idols, mga idol worshiper. Kasi itong temple of the Lord, talagang na-impurify siya. Nagamit siya sa mga idol worship. Kahit sa loob ng temple of the Lord, may mga image doon sila Asherah, may mga image doon sila Baalan. Nakakalungkot. Ganon sila kakorap. Diba? And repairing the temple of the Lord, yung action ni Josiah to repair the temple of the Lord, it signifies that he wanted to restore what was distorted in their nation. Distorted na yung proper worship. Distorted na yung true worship sa bayan ng Israel. Kaya itong pagsisimula niyang ayusin, yung temple of the Lord, nais niyang gawin ulit, nais niyang i-restore yung distorted idea ng mga tao sa Israel, sa Judah, about worshiping the one true God. So gusto niyang i-direct yung mga tao na purihin kung sino ba talaga yung dapat nilang pinupuri. So sa pagkawasak, tinanggal niya yung mga distraction, and then now, He is restoring what is broken, what is distorted. So alam niyo ba, paano natin ito maiko-connect sa buhay natin? Wala naman tayong temple na winasak. Alam niyo si Satan, actually, ang strategy niya ay i-distract tayo sa commitment natin sa Panginoon Diyos. Ang strategy ni Satan is to distract us from a genuine relationship with God. So what he will do is naglalagay siya ng mga distraction para hindi mangyari ang Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang gusto ng Diyos sa buhay mo. At minsan, ang style niya, pagmukaing tama ang mali. At pagmukaing weird ang tama. Style ni Satan yan. Satan will do everything just to make sin look normal. Gagawa siya ng dahilan. Gagawa siya ng paraan para magmukhang normal sa atin yung mga kasalanan na tinuturing sa Bible. At yung holiness, magiging weird yan sa paningin mo. Kung hindi mo talaga totoong kikilalanin ng Diyos. Kaya dyan pumapasok yung mga compromises eh. Kasi nga si Satan, ang ginagawa niya, dinidistort niya yung values ng mga tao.
Dinidistort niya yung truth na sinasabi ng Bible. Dinidistort niya kung ano ba talaga yung standard ng Diyos. Amen? Ang standard ng mundo, kakaiba eh. Pero ang standard ng Diyos, yun yung gagawin ni Satan na kakaiba. Pagmumukain niyang weird ang standard ng Diyos. Kung paanong dinistort niya yung pananaw ng bayan ng Israel para sumamba sa mga Diyos-Diyosan at lumayo sa tunay na pagsamba at sa tunay na Diyos, style niya pa rin yun ngayon. Papaniwalain ka niya na okay lang kahit naglilingkod ka tapos may tinatago kang kasalanan. Papaniwalain ka ni Satan na okay lang na kahit nagmi-ministry ka pero patay yung prayer life mo. Pero patay yung devotional life mo. Ang gagawin ni Satan, papaniwalain ka niya na okay lang yung konti lang naman. Ay, minsan lang naman ako iinom, okay na to. Celebration lang naman. Papaniwalain ka ni Satan na okay lang hindi magpatawad kasi ikaw naman yung nasaktan. Papaniwalain ka ni Satan na okay lang na iset aside yung magsimba ka kasi may outing, kasi may trabaho, kasi may gagawing project. Papaniwalain ka niya na okay lang ang mga bagay na unti-unti ka na palang nilalayo sa tunay na pagsamba. Yan ang strategy ni Satan. At dapat maging aware kayo doon kasi masyado nang distorted yon. Minsan nga masyado nang distorted yung commitment mo sa Diyos. Kakapaniwala mo sa okay lang naman ni Satan. Pansinin nyo, minsan yung mga small compromises na yan pa yung pumapatay sa apoy ng pagmamahal mo sa Diyos eh. Kasi naniniwala sa okay lang naman. If in the first place naman, alam mo yung sinasabi ng Bible, wag mo nang i-gaslight yung sarili mo na okay lang. Kasi minsan tayo rin ginagaslight natin yung sarili natin eh. Okay lang to kasi minsan lang naman to. Okay lang to, di naman lagi eh. But, balik tayo sa kwento, diba? As Josiah planned kung paanong mare-restore ang temple of the Lord at ang proper worship, let us also decide to go back to the start. I-restore din natin kung ano yung mga sinira ni Satanas sa buhay natin. I-restore din natin kung ano yung mga dinistort niya sa buhay natin. We need to take worship seriously again. Kung sa tingin mo binabasta-basta mo na lang yung praise and worship, nakikitalon-talon ka na lang just for the hype, hindi dahil nagse-celebrate yung puso mo, hindi dahil joyful ka talaga sa pagpupuri sa Panginoon Diyos. Kung sa tingin mo napapansin mo, parang iba na yung worship ko simula nung dati at ngayon. Parang ngayon nakikitalon-talon na lang ako. Pero dati grabe, nag-uumapaw yung puso ko kapag nagpupuri ako sa Panginoon eh. Minsan hinahayaan ni Satan yun, strategy ni Satan yun, okay lang yan, kahit wala ka ma-feel ngayon. Okay lang yan, kahit ganyan lang muna yung worship mo ngayon. Hindi okay yun. Well, we need to take worship seriously again. Ano pa? We need to serve God with reverence again. We need to rebuild our prayer life. You need to return to your genuine commitment to God. Kung sa tingin mo pumapalya-palya na yung commitment mo sa Panginoon, ang lalamig na, parang hindi ka na magana katulad nung dati, balik ka lang. Baka dinidistort lang ni Satan yung paniniwala mo. Baka dinidistort lang ni Satan yung principle mo. You need to live with passion for Jesus again. Young people, I want you to think of this. Kung babalikan mo yung araw na una mong na-encounter ang Diyos, yung unang araw na na-discover mo yung truth about Him, yung unang beses kang nag-commit, yung nagsisimula ka pa lang sa ministry, same pa rin ba yung passion na meron ka sa Kanya ngayon? Yung alab mo dati, yun pa rin ba yung alab mo ngayon? Yung hunger mo na magbasa ng word niya noon, yun pa rin ba yung ngayon? Yung alab ng prayer life mo noon, nung nagsisimula ka pa lang, yun pa rin ba yung prayer life mo ngayon? Ganun ka pa rin ba katindi, ka-passionate mag-pray hanggang ngayon? Kung sa tingin mo hindi na, check mo kung ano yung aspect ng buhay mo, ng spiritual life mo na naging complacent ka. I-check mo yung aspect ng buhay mo, yung spiritual life mo na hinayaan mo yung okay lang naman.
Yung mga aspect ng buhay mo na pinagmukhang okay ni Satan kahit hindi naman talaga okay. Check mo yun. And as you come to discover that aspect of your life, balik kayo. Balik kayo sa totoong commitment. Balik tayo sa totoong pagsamba. Balik tayo sa totoong paglilingkod. Kung dinistort ni Satan yung mindset natin patungkol sa paglilingkod natin sa Panginoon, patungkol sa relasyon natin sa Panginoon Diyos, it's not too late. Balik ka lang. Amen? Yung walang halong complacency, balik tayo sa pagsamba. Yung puro totoo lang. Kasi nga, you can't be seeking God diligently but at the same time being complacent. Hindi pwede na sasabihin mong seryoso ka sa pagkilala mo sa Panginoon Diyos, but at the same time, may mga complacency ka pa rin na inaalaw sa buhay mo. It will always be one. Isa lang dapat. Kung complacent ka lang talaga. You don't need to justify that. Kung diligent ka sa pag-seek mo sa Panginoon Diyos, makikita yun sa'yo. Totoo yun na diligent ka talaga. So ang tanong ngayon, as you check yourself today, are you being diligent or just complacent? Kayo lang yung nakakaalam niyan, tsaka si Lord. And number 3, what happened? Okay, realigning direction. Sa verses 14 hanggang 32, okay, hindi ko nababasahin kasi medyo mahaba siya. Verse 13 hanggang 14 hanggang 32, ang nangyari after ni Josiah, actually during the time na inaayos yung temple of the Lord. Okay, may mga tumatrabaho na sa temple of the Lord. Tapos, ang nangyari, na-rediscover nila yung Book of Law. Nakita ng mga tauhan sa temple na gumagawa yung Book of Law. Which is yung Pentateuch, yung Deuteronomy, yung command ng Panginoon Diyos sa Israel, sa bayan ng Israel, yung kanilang covenant, yung relationship covenant nila. Okay, so na-rediscover, nahanap yung libro na matagal nang nawawala. So ang ginawa nila, dinala nila yon sa high priest. And then, yung high priest, dinala yon kay Josiah. And then binasa nila ngayon, binasa ng secretary ni Josiah yung nakasulat sa Book of Law. And then what he did is he repented kasi na-realize niya na sobrang nagkasala pala talaga ang bayan ng Israel sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Ito yung na-realize ko din dito, no? Alam niyo ba na ang major factor kung bakit ang Israel, ang Judah, ay mayroong idolatry? Bakit sila sumasamba sa Diyos-Diyosan? Ang major factor nito is yung absence ng Book of Law in their lives. During this time, kasi ang lala nila imagine hanggang Temple of the Lord, may picture doon, may image doon ng mga Diyos-Diyosan. So, ang major factor kung bakit ganun sila katindi, kung bakit ganun sila ka-corrupted, kasi nga absent ang Book of Law sa buhay nila that time. Kumbaga ang nangyari, nabaon sa limot ang kautusan ng Diyos. Sa dami ba naman ng mga pasaway na hari na nag-influence sa nation ng Israel at Judah na sumamba sa Diyos-Diyosan? Talagang nabaon sa limot yung Book of Law. So dahil meron silang mga wicked kings, wala ding public reading of the law during their time in the previous generation, the people of Israel was thinking that their lives are just normal. Naakala nila normal yon. Bakit? Hindi nila alam ang law ng Diyos that time. Nalimutan na dahil sa pasang hari, mga wicked kings na yan, tapos hindi na nila alam, nabaon na sa limot, nabaon na pala sa pinaka-kasuluk-sulukan ng temple of the Lord, yung Book of Law. Pero ang nangyari, as the Book of Law was discovered, so nung nahanap na ulit, nakita ulit yung Book of Law, at nalaman ni Josiah na talagang nakapag-commit ng great sin, ng matinding kasalanan, ang bayan niya sa Diyos dahil sa kanilang idolatry, nakita din niya doon kung ano yung hatol ng Diyos sa bayan ng Israel. Ang hatol ng Diyos, bawasakin na daw ang bayan ng Israel dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, dahil sa kanilang disobedient. And bilang hari, alam niyo po ang ginawa ni Josiah? Nagrepent siya sa Diyos.
Nagrepent siya sa Diyos at pinapunta niya yung priest para mag-inquire sa Panginoon kung ano nga ba dapat yung pwedeng gawin. Ano ba yung pwedeng gawin para hindi matuloy yung pagwasak ng Diyos sa bayan ng Israel? Pero si Lord, alam niyo ba, He was firm. The Lord is firm sa kanyang desisyon na wasakin ang bayan ng Israel. Sinabi niya na wala nang magagawa, wala nang solusyon para hindi ko wasakin ang bayan ng Israel. Wala eh. Napindot niyo si anger eh. Napindot niyo yung pinakagalit ko eh. Wala na kayong magagawa. Talagang itutuloy ko yung plano ko na wasakin ang bayan ng Israel. Tas kayo manirahan na kayo sa mga dayuhan. Kumbaga nakatakda na sirain talaga ng Diyos, total wash out, ang bayan ng Israel dahil sa kanilang disobedience. Pero alam niyo ba, dahil nagrepent po si Josiah, nagpakita pa rin ng mercy ang Diyos. Ang nangyari po, dahil sa repentance na to, nakita ng Diyos na seryoso si Josiah at nakita din naman niya na talagang kinikilala siya ni Josiah bilang Diyos na totoo. Binigyan niya ng favor si Josiah. Anong favor yun? Ang naging favor na binigay ng Diyos kay Josiah is, sabi niya, sige, oo, wawasakin ko ang bayan ng Israel, pero hindi ko yun gagawin habang buhay ka pa. Hindi ko yun gagawin habang ikaw ang hari. What a favor. Ang sarap no, isipin nyo kunyari, dito sa kapalaran, wawasakin na ni Lord yung kapalaran. Kasi mga makasalanan daw. Pero sabihin ni Lord, hindi ko wawasakin muna yung kapalaran hanggat nandito pa si James. Hanggat nandito pa si Eman, hindi ko to wawasakin. Kasi repentant si Eman. Di ba? Salamat kay Eman. Diba? So, parang ganun yan. So, dahil repentant yung puso ni Josiah bilang hari, yun na lang yung binigay ng Diyos na mercy, na favor. Kasi wala na, hindi na mababago yung desisyon ng Diyos eh. Pero may favor siya. May mercy pa rin siya. Na hindi daw niya gagawin ang pagwasak sa bayan ng Israel habang si Josiah ang hari. Kaya totoo po yun, ginawa po ng Diyos yun. Nangyari po yung pagwasak niya sa bayan ng Israel during po nung reign ng anak niya. Apo na nga eh. Diba? And after that event, so na-receive na, natanggap na ni Josiah yung sagot ng Panginoon Diyos. After ng event na yon, nagkaroon po ng public reading of the law. Public reading of the book of law sa bayan ng Judah. At ginather din po doon yung mga galing sa ibang city ng Israel. Ginather yung mga tao, and in the front of the nation, after po ng reading ng book of law, si Josiah, he made a covenant in front of the people na siya daw ay lalakaran niya ang kalooban ng Diyos. At ikikip niya kung ano yung kautusan ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng book of law habang nabubuhay siya. So it makes sense. Bakit hindi hahayaan ng Diyos? Na, makikita din natin yung response ni Josiah. So dahil ganun yung naging mercy ng Diyos sa kanya, dahil sinabi ng Diyos na hindi niya wawasakin ang bayan ng Israel hanggat nabubuhay siya at habang siya ang hari, ito naman yung naging response ni Josiah. Sabi niya, susundin ko ang kalooban ng Diyos habang nabubuhay ako. And you know what? Hindi lamang po yun personal decision niya. Hindi lang siya basta nagsabi na, siya lang. Ang ginawa niya, in-influence niya din po ang mga taong nasasakupan niya to do the same. To have a covenant with God. And habang siya po ang hari ng bayan ng Israel, naayos po ang direction ng mga tao doon. Kumbaga yung mga baluktot nilang paniniwala, dahil sa resulta ng mga hari, ng mga previous king, inayos po yun lahat. Naging maayos pong lahat yun, and in-influence si Josiah, yung bayan ng Judah, ng mga city ng Israel, para ayusin yung kanilang lakad. Kumbaga, inalign nila yung kanilang lakad according sa nakasulat sa Book of Law. They have decided to redirect their lives from walking far from God to walking after God. Amen? So young people, you must understand this. You cannot seek God apart from the Scripture. Kakailanganin mo ng Word of God. So kung gusto nyo masik talaga, kung gusto nyo pang mas makilala ang Panginoon Diyos sa buhay nyo, you need the Scripture. Kasi only through the Scripture, doon nyo lamang po matututunan at makikilala ng mabuti ang Diyos. Wala pong iba.
Di nyo siya makikilala ng lubusan sa Facebook. Di nyo siya makikilala talaga ng lubusan. Kakapakinig nyo lang dito once a week. Araw-araw, buksan nyo yung Bible nyo. Lakaran nyo yung sinasabi ng Word. Let the Bible be your guide in your life. Your lifestyle must be guided by the Scripture. Hindi pwedeng ang mundo ang huhubog sa mga life principles mo. Let the discovery of God's Word be the greatest influence of who you will become in the future. So kung bata ka pa ngayon, hayaan mo yung Word of God ang magpalaki sa'yo. Hayaan mo yung sinasabi ng Bible, yung maging principle mo sa buhay mo. So that habang lumalaki ka, alam niyo ba habang bata pa kayo, pine-prepare niyo yung sarili niyo sa generation na i-create niyo. Habang bata pa kayo, pine-prepare niyo yung sarili niyo kung paano rin kayo magiging magulang in the future. Ano bang klase ng pamilya, ng generation yung gusto niyo magsimula sa'yo? Diba? If you really want a generation, a family line na godly, simulan niyo isik ngayon yung salita ng Diyos. Huwag mong hayaan na diktahan ka ng mundo. Word of God ang hayaan mong magdikta sa buhay mo. Follow the truth over culture. Word of God ang gawin mong batayan sa bawat action mo, sa bawat decision mo. Let the Bible direct your path. Choose to obey what is written on the Scripture. Choose to follow God's direction according to His Word. Again, wala tayong ibang basihan ng dapat na lifestyle mo, na dapat na direction mo, kundi ang Bible. And lastly, number 4. Ano pa yung number 4 movement na ginagawa ng Diyos sa buhay natin as we come to know God? It is rooting out possible doorways. So sa verse 33, and this will be the last verse of chapter 34, sabi dito, Josiah removed all the abomination from all the lands belonging to the sons of Israel, and the Lord their God. Okay, ang gulo. Okay, so Josiah removed all the abomination from all the lands belonging to the sons of Israel and made all who were present in the Israel to serve the Lord their God. Throughout this lifetime, they did not turn from following the Lord God of their fathers. Wow, this is a proof, no? Na talagang during ng reign, during ng buhay ni Josiah, even yung mga nasasakupan niya, talagang nilakaran nila ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. And ano ba ginawa? Paano ba na-maintain yun? Paano ba na-maintain ng Israel, ng Judah, na sila habang buhay yung kanilang leader, is maayos yung kanilang path, maayos yung kanilang walk. So ang ginawa kasi ni Josiah, he root out every possibilities na pwedeng maka-influence na naman sa kanila ng idol worship. Okay, ito na yung tinatawag na final purge. Kanina sabi ko may first purge. Yung unang purge na ginawa ni Josiah, yung unang pagwasak niya. So ngayon, ito na yung final purge niya. So ang ginawa niya, kanina, paano nga po ulit ng mapa? May mapa tayo dyan. Okay, so kung kanina, ang inano lang niya, ang winasak lang niya, yung some part ng Judah at ng Israel, no? Sabi ko dito lang, Simeon, Judah, Jerusalem, Manasseh, Naphtali. Okay? Ang ginawa niya, after ng kanilang pagka-rediscover sa Book of Law, nag-decide ngayon si Josiah na lahat yan, buong bayan ng Israel, lahat ng belong sa bayan ng Israel, na pag-aari ng Israel, lahat yan, winash out na ni Josiah, lahat ng mga possible na may nagkakandak pa rin ng idol worship. So, hindi siya nag-stop halfway. Tinapos niya yung trabaho. Sinigurado niya na linis ang buong Israel. Tinanggal niya lahat ng mga traces ng idolatry sa buong bayan ng Israel. So, ang tinuturo sa atin ito, no, na ang sincere or genuine pursuit, diligent pursuit natin sa Panginoon Diyos, is dapat hindi lang natatapos sa unang encounter. Hindi lang natatapos sa Sunday service. Hindi lang dapat natatapos kapag may mga revival, sa mga New Life retreat. Kailangan po ang ating pursuit sa Panginoon Diyos must be consistent, ongoing, and removing even the remains. Lahat ng mga posible na maging trace
para mabalikan yung kanilang idol worship, pinagtatanggal ni Josiah yon. Kumbaga sinecure niya na yung Israel that time. Tinanggal niya lahat ng mga posibleng maka-influence pa sa bayan ng Israel. Para ano? Para siguraduhin na during his lifetime, walang sasamba kay Baal, walang sasamba kay Asherah, walang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa tunay na Diyos. Sigurista, no? Sarap na may leader na sigurista, no? Pasalamat kayo sa mga leader niyong sigurista dyan. Sinisiguradong maayos yung buhay nyo. Di ba? And ganun din sa buhay natin. Young people, as you seek God in your life, you need to clear out any areas in your life that can be used by Satan against you. Huwag niyong hayaan na magkaroon ng open opportunity si Satan. I-check nyo yung bawat areas ng buhay nyo. Hindi pwedeng mag-iwan ka pa ng kahit na isang pintuan na pwedeng pasukan ng kaaway para mapakialamanan yung buhay mo. Huwag mong hayaan na may nakabukas na pintuan para ma-influensyahan ka pa ng ungodly. Kung nandito ka na ngayon sa church, kung may nagdi-disciple na sa'yo, narinig mo na ang gospel, tuloy-tuloy mo na. Huwag mong hayaan na lumayo ka pa. Huwag mong hayaan na pagdating ng next month, pagdating ng 2026, malayo ka sa Diyos, wag. Tapikin mo yung katabi mo, walang bibitaw. Walang lalayo. Walang lalayo, kapatid. Huwag niyong hayaan na malayo kayo sa Panginoon. Huwag niyong hayaan na may maging reason pa para hindi niyo kilalanin pa ang Diyos sa buhay niyo. Huwag niyong hayaan na may gamitin si Satan sa buhay niyo para lumayo ka sa Diyos. Don't allow something and some areas in your life to influence you to walk away with God. Huwag mong hayaan na sirain yan yung lakad mo sa Diyos. Amen? And for our conclusion, as you genuinely seek God in your life, tandaan nyo, as you genuinely seek God in your life, it is impossible that there will be no visible movement in you. May mangyayari talagang pagbabago sa buhay mo kung totoo ang pagsik mo sa Diyos. May mangyayaring pagbabago sa buhay mo kung totoo na talagang kinikilala mo ang tunay na Diyos sa buhay mo. As you seek God genuinely, ay masabi sa verse, seek me and you will find me. So si Lord, yun yung promise niya. Kung hahanapin mo ko, kakatagpuin kita. As you seek God genuinely, He will encounter you. Not just for one day, but for every day. And that encounter with God, yung encounter mo sa Panginoon Diyos, that moment with God brings you to a movement for God. So mangyayari sa buhay mo, you will remove every distraction in life na naglalayo sa'yo, paalis sa Diyos. You will restore what was distorted by the enemy. Kung pinaniwala ka ng kaaway sa pagiging complacent, babalik ka sa kung ano yung dapat mong ginagawa para sa Diyos. You will live a life that is purified, that is holy, that is pleasing to Him. You will realign your direction. Instead of following what the world is saying, you will follow what the Word of God is saying. Naalala niyo pa yung sabi ni King Reyes? Hindi yun. Follow the Word and not the world. Or kung baliktad man, do not follow the world, follow the Word. Tama yun yung kanya, no? Do not follow the world, follow the Word. So instead na sundin natin yung principle ng mundo, simulan natin sundin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Ano pa? You will root out all possible doorways of Satan. Hindi mo hahayaan na pasukin na naman niya. Pasukin na naman ang gawa ni Satanas ang buhay mo. Enough is enough. Kung talagang na-encounter mo na ang Diyos, enough is enough. Tama na yung minsan ka lang niyang pinanghimasukan sa buhay mo. Kaya lahat ng posibleng gamitin ni Satan against you, tear it down. Total purge ang gawin mo sa buhay mo. Kung si Josiah, pinurge niya ang Israel, ang Judah, mag-purge ka din sa buhay mo. Wasakin mo lahat ng posibleng gamitin ni Satanas sa buhay mo. Total surrender ang kailangan. Total deliverance ang kailangan. Because a genuine moment with God, again, ang bigay diyan natin, a genuine moment with God today can ignite a movement for God
tomorrow. Because revival is not just one-time event, it's a lifestyle. Kung bakit magkakaroon ng impact yan hanggang bukas, kasi ang revival, hindi lang po yun nangyayari once. Hindi yan kapag umiyak ka. Hindi yan kapag lumuhod ka dito sa church. Hindi yan kapag nagtaas ka ng kamay. Hindi yan yung kapag may anointing of the oil dito. Starter pack lang yan. Ang revival, nangyayari po yan araw-araw. It's a lifestyle. It's a transformed life. It's a life-changing experience with God. Na talagang, as you come to experience God, as you come to encounter God today, merong nangyayaring pagbabago. Nagkakaroon ka ng desire na lumakad sa kalooban ng Diyos. Yun yung totoong revival. Hindi yung umiyak ka lang, na feel good ka lang, na feel blessed ka lang. Hindi yun revival. Ang totoong revival, yung nagkakaroon ka ng desire na magbago araw-araw. Nagkakaroon ka ng desire na isuko yung mga aspect ng buhay mo na hindi naman nakakalugod sa Diyos. Ang totoong revival, yun yung nagkakaroon ka ng desire na makilala pa siya. Nagkakaroon ka ng hunger na kilalanin pa siya. Kaya kinakausap mo siya sa prayer life mo. Mabasa kang Bible para ano? Para marinig mo ang boses ng Diyos. Ito yung desire na talagang may mangyari sa buhay mo. At hindi lang sa buhay mo. Nai-spark yung puso mo to make a movement for God. Bakit? Ang revival po, hindi lang yan natatapos sa'yo. This revival, this kind of encounter with God that results to revival doesn't just stop on you. You must be influential. Si Josiah, nung nakilala niya ang Diyos, hindi lang naman siya yung nagbago eh. Hindi lang naman siya yung umayos yung buhay eh. Naapektuhan nun ang bayan ng Israel. Kaya sa buong buhay niya, sa buong pamumuno niya, maayos yung Israel eh. Maayos yung bayan eh. Bakit? Hindi niya hinayaan na siya lang. So ganun din tayo. Mga kabataan, young people, alam niyo ba ang lakas ng influence niyo? Gamitin yung influence niyo na maayos. Una kang itatransform ng Lord. But later on, He'll be using you to extend this movement to others. Katulad ni Josiah, ni King Josiah, gagamitin ka ng Diyos kung patuloy mo din siyang kikilalanin sa buhay mo. Kung siseryosohin mo yung relasyon mo sa Panginoon Diyos, kung siseryosohin mo yung commitment mo sa Kanya, kung siseryosohin mo yung pagsamba mo sa Kanya, yung paglilingkod mo sa Kanya, yung spiritual life mo, pwedeng-pwede kang gamitin ng Diyos for great transformation. Hindi lang sa'yo, maging sa buhay ng pamilya mo, buhay ng mga kaibigan mo, yung mga nakikita mo dyan sa labas, pwedeng-pwede kang gamitin ng Diyos. Kung paanong na-influence ni Josiah, ang bayan ng Judah, ang bayan ng Israel, kaya ka ding gamitin ng Diyos for that kind of reformation. So the question now, who is your Judah? Who is your Israel? Sino ba yung mga tao na yon na nilalagay ng Diyos sa puso mo na dapat mong influensyahan? Sino ba yung mga tao na yon na sinasabi sa'yo ng Diyos na kailangan mong trabahuhin? It could be your family. It could be your friends, schoolmates, workmates, or even yung mga followers nyo sa social media. May nakikita kayo, mga suicidal sa social media nyo? Kausapin nyo. Minsan kailangan lang naman nila ng kausap eh. Makikinig sa kanila. Kung may nakikita kayo na corrupted na, mga kabataan ngayon, make a move. Be the Josiah of your generation. Anong generation meron ka? Nasa ang generation ka? Gen Z ka? Millennial ka? Alpha Gen ka? Age doesn't matter when it comes in serving God. What matters is how you're going to participate in God's movement to influence those who surround you. Yun yung nagmamatter. So, regardless kung Gen Z ka ngayon, Alpha, Millennial, make a move for your generation. God is raising a generation that will not just seek Him for a moment, but will ignite a movement for His glory. Let your encounter with God impact for a lifetime and those people who surrounds you.
Don't settle for single encounter. Seek consistently, be transformed genuinely, impact the world courageously. So I want you now to bow your heads. And isipin nyo, kilala ko na ba talaga ang Diyos? Andun ba yung hunger ko na makilala ko pa talaga ang Diyos sa buhay ko? Andun ba yung desire ko na magbago talaga ako? Young people, kung namatay yung passion nyo, namatay yung hunger nyo in seeking God genuinely, this is a wake-up call for each and every one of us. Huwag niyong hayaan na uma-attend lang kayo ng church. Huwag niyong hayaan na nakaka-attend lang kayo ng mga discipleship group. Huwag niyong sayangin yung moment na tinatawag kayo ng Panginoon Diyos to participate. Again, una kayong babaguhin ng Panginoon. Pero habang binabago niya kayo, gagamitin niya din kayo para baguhin ang nasa paligid niyo. So, you need to speak to God right now. Talk to God. And ask God to change your heart. Kung nagiging complacent, kung may mga areas ng life na nagdi-distract sa atin, sa Panginoon, repent. Okay, I want you to stand right now. Let's start worshiping the Lord. And as we sing this song, maging open lang yung ating mga puso and just allow God to encounter you today. And may the encounter that you're going to experience this night is hindi lang matapos dito, kundi mag-spark to ng totoong hunger na isip nyo ang Panginoon Diyos araw-araw hanggang sa gamitin din kayo ng Diyos para sa buhay ng ibang tao. Hallelujah. Come on, young people, open your hearts and begin to seek God. Kasi si Lord, mangungusap yan sa mga taong bukas din ng puso para sa Kanya.
to see the glory of your Son shining bright on everyone. Lord, we desire is your eternal flame, burning brighter than the sun, bringing hope to everyone. Come on, let this be your prayer to God. For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Send me a place, send me a place. I want your fire. More of your power. Send me a place, send me a place. I want to know your fire within. Pour out your spirit. Come on, continue to open up your hearts. More of your presence. Fill me again. Fill me again. I want to know your fire again. I want your fire. More of you. More of your power. Send me a place. Send me a place. I want to know your fire within. Come on, James. Fill me up till I'm overflowing. Fill me up till I'm running over. Fill me up till I'm overflowing, overflowing. Fill me up, Yes, Lord. fill me up till I'm overflowing. Fill me up till I'm running over. Fill me up till I'm overflowing, overflowing. Fill me up Jesus. I'm overflowing. Fill me up Yes, Lord. till I'm running over. Hear the cry of your people. Fill And let this young generation be the generation who seeks you diligently, God. overflowing. For my generation, For my generation, Lord, as we're crying out, I am crying. oh God, use us for your glory. Come and fill me with your fire. Send me a It's for the last time, place. for my generation, let this be your cry. For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Send me a place. Send me a place. Hallelujah, Jesus. You have seen the heart of these people.
crying out to you, God, for a change, for a transformation, for a genuine revival, oh Christ. Holy Spirit, you are the one who can help us be transformed and live the kind of life that is pleasing to you, that is holy, and that is according to the scripture. Lord, continue to fill us with more of you and less of us, God. Empower these people, Lord, to live for your glory alone. Change us, Lord God, day by day, until the day comes, Lord, that you're about to use us to make a movement for you, to make a movement for your glory, to influence the people who surround us. Use us, God. Use us, God, for your glory alone. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. We give you glory, God.